Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin. At tinatalakay pa rin natin yung mga kaparaanan patungo sa ikhlas, inshallah. Paano magkakamit ng ikhlas? Una, yung disiplina sa sarili. Pangalawa, ang takwa kay Allah. Pangatlo, ang makilala ng tao na nakikita siya ni Allah. Pangapat, ang pagsisikap na magkamit ng gantimpala mula kay Allah, hindi sa tao. Panglima, pagpaparami ng dua. Siyempre, hilingin mo kay Allah na gabayan ka niya at magkaroon ka ng ikhlas, biyayaan ka niya ng ikhlas. Pang-anim, pagsanay sa sarili na gumawa ng mga gawaing pagsamba na hindi nakikita ng iba, liban na lang kay Allah. Hindi nakikita nino man, liban pa kay Allah. Pampito, ang hindi paghahangad ng tao sa papuri ng kanyang kapwa-tao. Pangwalo, ang pagbasa at pag-aaral sa talambuhay ng mga ulama. Yung totoong ulama, hindi yung sikat lang. Okay? Number 9, muhasabatun nafs, ang pagtutuos sa sarili. At number 10, syempre, ang taufik ni Allah. Na sa lahat ng ito, itong huli, yung pinaka hinihiling natin, inshallah, kasi hindi natin magagawa ang lahat ng ito liban na lang sa gabay ni Allah. At ang taufik, ito nga yung uri ng gabay ni Allah na dumidiretso saan? Sa puso. Yung irsyad, ito naman yung gabay ni Allah na pinadadaan niya sa pamagitan ng mga pangaral. Alhamdulillah. So natapos na natin yung 1, 2, 3 at 4, diba? Ngayon number 5. Natalakay na ba yung number 4? O hindi nyo alam, tulog din kayo. Yung number 5, natalakay na rin? Hindi ko maalala eh. Number 1 pa yun, ang tagal na nun ah. Yari tayo. Nag-notes pa kayo. Hindi, naalala ko na talakay natin last week hanggang number 4. Kasi nabanggit ko pa itong mau'idu kal jannah. Ang tagpuan natin, yung sinasabi ni Imam An-Nawawi, kapag nakita siya ng prutas, bago niya yung kainin, sinasabi niya, mau'idu kal jannah, ang tagpuan mo o tagpuan nating dalawa ay ang paraiso. Tinutukoy niya na mas mainam ang prutas doon sa paraiso. Inshallah. Number 5. Ano pala silbi ng notebook nyo? But nandito ka naman nung nung last week. Tapos na yun yung number 4. Number 5 na tayo. Katratud du'a wal ilha Allah ta'ala biyan yarzuqahu al-ikhlasu wa yuthabbithu alayhi. Ang pagpaparami ng tao ng dua at paghahangad kay Allah, nabiyayaan siya ng ikhlas at patatagin siya ni Allah sa ikhlas. Sa dalawang bagay ang inihiling ng tao tungkol sa ikhlas. Hindi lang ang makamit niya ito, bagkus ay mapanatili niya ito sa kanyang sarili. Kasi walang saysay na makakamit ng tao ang isang bagay kung mawala rin naman ito sa kanya bandang huli. Di ba? Kasi ang hatulan sa tao ay ang kanyang khatimah, ang kanyang wakas. Kung nagwakas ba siya, namatay ba siya sa iman o sa kufur, walang saysay. Nabuhay siya ng 100 years, nabuhay siya ng 99 years, at saka 364 days na Muslim, tapos yung kahuli-huli ang araw ng buhay niya, namatay siya sa beer house. Diba? Walang saysay. O namatay siya na
sumasamba sa mga nakalibing, walang saysay, mawawalan lahat yun. Kasi kinamatayan niya ay kufur at shirk katulad ng nangyari kay Barsisa. At yung namatay sa beer house, syempre, namatay siya sa kasalanan na hindi naman siya namatay na kafir, pero pananagutan niya yun. Ibig sabihin, namatay siya sa kasalanan, na gumagawa ng kasalanan. So hilingin ng tao na magkamit ng ikhlas at patatagin siya ni Allah sa ikhlas. فَإِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبِعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ سُبْحَانَهُ. Dahil tunay na mga puso ay nasa pagitan ng dalawang daliri ni Allah. Dalawang daliri ng mahabagin. Siyempre, daliri na ito, hindi na natin iisipin kung ano yung tsura ng daliri nito o paano ito nangyayari. Na wala itong tamthil at walang takyif. Okay, tamthil, paghalintulad, at yung takyif, ano yun? Paglalarawan kung paanong nangyayari o umiiral ang mga pangalan at katangian ni Allah. Okay? Na yun nga ay hindi katulad ng anumang bagay. Laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir. Si Allah, hindi siya katulad ng anumang bagay at siyang nakakakita at nakakarinig sa lahat. Sa si Allah, binabali-baliktad niya ang puso ayon sa naisin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero syempre, katulad nga binabanggit natin, ang mga bagay na ito, ang gabay ni Allah, ang pagliligaw ni Allah, hindi ito random. Hindi ka ginabayan ni Allah dahil napagtripan ka lang niya. O hindi ka niya iniligaw dahil napagtripan ka lang niya. Sa kaalaman ni Allah, nakita niya na karapat dapat ka sa gabay kaya ka niya ginagabayan. At sa kaalaman ni Allah, nakita niya na karapat dapat ka sa pagkaligaw kaya ka niya inililigaw. Kaya nga yung qadar, yung tinatalakay natin palagi, yung 4 na haligi ng qadar, napakahalaga na maunawaan yun ng Muslim. Kasi hindi lang yun sa qadar mismo. Kahit dito, ikhlas yung tinatalakay natin, pero may kinalaman pa rin doon ang qadar. Na si Allah, sa kanyang perpektong kaalaman, bago pa man niya likhain ang mga nilikha, alam na niya kung ano yung gagawin natin. At nakikita na niya kung sino sa atin ang karapat-dapat sa mga bagay na pahihintulutan niya na mangyari ayon sa kanyang kagustuhan. Yung pangalawang rukun, di ba? Ano yung pangatlong rukun? Kitaba. Itatala ito ni Allah. Kung ano mang kanyang magustuhan, itatala niya sa Allahul Mahfud. At ultimately, ipapatupad sa pamagitan ng paglikha sa mga nilikha. So tayo ngayon, tinutupad na lang natin kung ano ang naisulat na sa Allahul Mahfud. Siyempre, nakasulat doon ayon sa kung ano ang ninais ni Allah. At siyempre, ang ninais ni Allah ay ayon sa kung ano ang nalaman niya tungkol sa atin. At walang mangyayari sa atin liban na lamang na ito ay makatarungan at ayon sa katarungan ni Allah. Okay? So yung dua ng tao, di merong hadith na walang babago sa qadar liban sa dua. Yung dua na yun, sa kaalaman pa lang ni Allah, nakita na niya yun. Nang tao ay magdudua. At pipiliin ni Allah kung tutuparin niya ang dua na yun ng tao. Okay? Na, halimbawa, nakita niya yung tao. Kumbaga sa kaalaman ni Allah, nalaman niya na yung tao. Kapag nilikha ito ay magdudua ng gabay, edi bibigyan talaga ito ni Allah ng gabay, inshallah. Kasi isa sa mga maling pag-unawa ng qadar, maling pag-unawa sa qadar, na walang nakasulat, at ito isinusulat lamang, kumbaga itinatala, kung paano ito nangyayari o kailan ito nangyari. Hindi pwede. Kasi hindi pwedeng magugulat si Allah sa gagawin ng kanyang mga nilikha. Kaya ngayon kaalaman ni Allah ang nauuna sa mga haligi ng qadar. Ang kaalaman ni Allah ang nauuna sa mga haligi ng qadar. So dito sa usapin ng gabay at kung sino ang bibiyayaan ni Allah ng ikhlas, sa kaalaman pa lang niya, inakita na niya, nalaman na niya kung sino ang karapat-dapat na biyayaan niya ng ikhlas at kung sino ang hindi karapat-dapat
dito. So ibilang nawa tayo ni Allah doon sa mga bibiyayaan niya ng ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, sa nga patunay dito na marapat na palaging humihiling ng gabay at ng ikhlas. Siyempre, ang tao ay ang dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na palagi niyang dinudua. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O tagapagbaligtad ng puso, patatagin mo ang aking puso sa iyong relihiyon. Ang kalb, ang puso, ito ay galing sa salitang kallaba yukallibu. Kallaba, binaligtad, yukallibu, binabaligtad. Mukallib, ito ay fa'il. Okay, ya mukalliba, fa'il ito. Si Allah ang tinutukoy dito. Siya ang nagbabaligtad sa mga puso. Na siyempre nga, ginagabayan ni Allah ang mga puso ayon sa kung ano ang karapat-dapat dito. Gagabayan niya patungo sa gabay o gagabayan niya patungo sa pagkaligaw. Okay? May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lah. Sino mang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw sa kanya at sino mang kanyang iligaw ay wala nang maggagabay sa kanya. Lagi na nababanggit sa Jumu'ah, dun sa mukaddima o sa khutbatul haja na tinatawag. Sa itong hadith na iniulat ni Imam Ahmad ay nagsasabi, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, o tagapagbaligtad ng mga puso, patatagin mo ang aking puso sa iyong relihiyon. Sa iyong relihiyon. Siyempre dito, sa hadith na ito, pinagbibigyang diin na ang puso ng mananampalataya ay dapat na nakatali sa relihiyon. Okay, ang kanyang puso ay nakatali sa relihiyon. Ibig sabihin, ang kanyang buhay ay dapat nakatali sa relihiyon. At hindi sa mundo. Okay, ng kanyang mga pananalita, ang kanyang kilos, ang kanyang paniniwala ay lahat nakaayon sa kung ano ang pinaninindigan ng relihiyon na ito. Sa inyo number 5. Number 6, ta'widul muslimi nafsahu alal ikthari minal ibadati allati la yattali'u alayhi ahadun. Ang pagsasanay ng Muslim sa kanyang sarili sa pagpaparami ng mga gawaing pagsamba na walang nakababatid nito o walang nakakaalam nito na sino man. Kasiyamin na wafil, katulad ng mga voluntaryong pag-aayuno. Okay? Kasi mga voluntaryong pag-aayuno, hindi naman Ramadan, di ba? So, walang tao ang mag-aakala na ikaw ay nag-aayuno. Walang tao ang nag-aakala na ikaw ay nag-aayuno. Wa qiyamul layl fi manzilihi, at gayon din yung pagsasagawa ng mga voluntaryong sala sa gabi. Tahajjud o yung qiyamul layl sa gabi sa kanyang bahay. Sa kanyang bahay na walang nakakakita sa kanya. Wal iktharu an dhikrillahi khaliyan liwahdihi, at ang pagpaparami sa pag-aalala kay Allah habang siya ay mag-isa. Yung wala siyang kasama. Yung wala siyang kasama na nagsasambit siya ng mga dhikr. Liyaduku halawat at ta'at. At ito'y upang matikman niya ang tamis ng mga pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Upang matikman niya ang tamis ng pagsunod kay Allah. Dahil sa ikhlas, kumbaga, mararamdaman ng tao ang tamis ng pagsunod kay Allah sa pamagitan ng paggawa ng mga gawain na si Allah lang ang nakakakita. Kasi nga, sa mga gawain na ito, walang tsansa. Walang tsansa na magkaroon ng riya o pagpapakitang tao. Kung meron man, napakaliit. Liban na lang siyempre, na ipagyayabang mo na nag-aayuno ka ng Monday at Thursday palagi. O kaya,
Paglalabas ka ng bahay, maglalakad ka, kunwari lulugo-lugo, nangihina, para makita ng mga tao, isipin ng mga tao, fasting siguro itong tarantadong to, kaya lulugo-lugo. So, yung gawain na ito ay gagawin ng, kumbaga, mapag-iingatan lahat na si Allah unang-una ang nakakaalam. Ngayon, kung malaman ng iba, aksidenteng malaman ng iba, walang problema. Pero kung ikaw pinapaalam mo, yun ang problema. Okay, yun ang problema. Kasi nga maaaring mangyari din, katulad ng binabanggit ko, maaaring mangyari, oo, ginawa ang isang gawaing pagsamba ng may ikhlas. Maaaring may gantimpala yun. Pero bandang huli, pinagyabang mo, hindi naman, sabi ng mga scholar, yung gawain na yun na ginawa mo ng may ikhlas, inshallah, may reward na yun. Pero yung pagyayabang mo na pinagyayabang mo, ganito ako, ganyan, ginawa ko yan, ginawa ko to, yun ay magiging karagdagan na, kumbaga, kasalanan. Kasalanan na hindi naman magpapawalang bisa doon sa ginawa mong mabuti. Kasi natapos na naitala na yun Naitala na yun, pero syempre, madaragdagan ka ng kasalanan na pagpapakitang tao sa iyong talaan ng mabubuti at masasamang gawa. At ang mga talaan nga natin, o maaari natin itong matawag na timbangan ng mabubuti at masasamang gawa, nagbabawian ito Nagbabawian ito. Kumbaga sa timbangan, dalawang bahagi, mabuti at masama. Kailangan mas mabigat yung mabuti kaysa doon sa masama. So yung mabuting ginawa mo, umangat na yung timbangan mo na, o bumigat na yung timbangan mo ng mabuti, kaso pinagyabang mo, nadagdagan tuloy yung masama, di bumigat yung masama. So, dapat pangalagaan ng tao yung kanyang mabubuting gawain, hindi lang sa panahon na habang ginagawa niya ito, kundi kahit sa pagkatapos ng pagkakagawa nito. Hindi yung yung angkin ka ng angkin na pinagayabang mo sa mga tao yung ginawa mo dati. Walang pangangailangan doon. Kasi Allah naman ang tunay na nakakaalam nito at tunay na magagantimpala nito. Pero syempre, hindi rin naman ibig sabihin nga na ipagkakalihim o ipagsisikreto mo talaga ito na walang makakaalam. Wala nga problema kung merong makaalam. O kung merong pangangailangan na malaman ito ng tao, di ipaalam mo. Kasi importante na nanatili ang ikhlas, insha'Allah. Meron akong kilala, hindi ko alam kung magandang example ba ito Pero huwag niyo tutularan yung tao na yun. At syempre si Allah na yung yung maghahatol sa kanya. Marami siyang nagawang mabuti. Tapos marami nga siyang na-translate Yung mga na-translate niya doon, wala yung pangalan niya. Hindi niya nilalagay yung pangalan niya doon. Pero bandang huli, makita mo naman sa kanya yung kayabangan doon sa kanyang mga nagawa noong una. So hindi ganun gumawa ng mabuti. Na ililihim mo ito para lang ipagyabang sa hinaharap. So wala siyang pinagkaiba doon sa tao na gumawa sa umpisa pa lang ng may riya. Kumbaga kasi bandang huli meron siyang kasalanan na pagpapakitang tao. So kung kailangan na ipakilala mo na ikaw yung may gawa ng isang bagay, di ipakilala mo yung sarili mo. Kasi kung lihim ka nga ng lihim, tas bandang huli, pagyayabang mo lang din naman yung mga pinaggagawa mo, riya din. O maaaring merong reward na nga yung mga nauna kasi naitala na, ginawa ng may ikhlas. Pero ngayon, may riya, so nadadagdagan ng tao ng pananagutan o pasanin ng riya o pagpapakitang tao. So dahil nga dito, ingat, tinukoy ito bilang halawatut ta'at, ang paglilihim o pagsasagawa. Ang pagsasagawa ng mga gawain na pagsamba na hindi nalalaman ng mga tao ay kabilang sa tamis ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yung tinutukoy ko naman nga na maaring minsan kailangan mong magpakilala
o ipakita yung mga gawa mo, pwede naman. Halimbawa, sa pananagutan, so meron kang sinulat na libro, meron kang in-upload na video, meron kang ganito, ganyan, sinusulat mo yung pangalan mo doon para magkaroon ka ng pananagutan, para makita nila na ikaw yung may gawa nun. May mali. Si Kambal yung may gawa nito, sabihin natin sa kanya. Ganun. Pero yung si Kambal pala may gawa nito, ang galing talaga ni Kambal. Legendary, maalamat, hindi matatapatan, napakahusay. Walang ganun. Yun ay, kung ganun yung intention mo, wag na lang. Itigil mo muna yung ginagawa mo at ayusin mo muna ang iyong niya. Kasi hindi nga pwedeng tatalikuran ng tao yung isang mabuting gawain dahil lang sa takot sa riya. Ayusin niya yung intensyon, alisin ang riya, at ituloy ang mabuting gawa. Inshallah. So karagtong nito, walida addan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min sab'atil ladina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. So dahil dito, ibinilang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa 7 tao na lililiman ni Allah sa araw ng paghuhukom na siyang araw na walang lilim, liban na lang sa kanyang lilim. Tinukoy niya, una, rajulan dhakarallaha khaliyan fakadat aynahu. Yung lalaki daw o tao. So masingit ko lang ha. So madalas sa mga aya at sa mga hadith, ang madalas ginagamit masculine. Sa mga pronoun, sa mga noun, masculine ang ginagamit. Kasi sa Arabic, kapag masculine ang ginamit, kasama na doon pati babae. Kasama na doon pati babae. Pero kapag especially babae lang ang tinutukoy, specifically babae lang tinutukoy, feminine ang gender. So siguro itatanong nyo, bakit hindi ba pwedeng magtukoy na yung subject mo puro lalaki lang? So pwede naman. Pero syempre, yun ay malalaman na natin sa konteksto o yung siyak, konteksto nung aya o nung hadith o nung iba pang statement sa Arabic. Pero kung general, pangkalahatan, panlalaki, tsaka pambabae, yung tinutukoy doon. Kahit lalaki, yung pronoun o yung noun na tinutukoy doon. Okay, so dito, rajulan dhakarallaha khaliyan fakadat ayna. Yung tao na umaalala kay Allah habang siya ay mag-isa at lumuluha ang kanyang 2 mata. So ito ay ginagawa niya ng alang-alang kay Allah. Hindi siya umaarte lang. Okay? Hindi siya umaarte lang. Kaya nga napakamapanganib talaga ng social media na yun nga, kasi nabubuksan nito yung maraming pinto ng pagpapakitang tao. Okay, ultimo nagsusujud na lang, hindi mo alam paano niya na-picturean yung sarili niya na nakasujud. Okay? Sinat ba niya yung camera niya na anyway, problema niya na yon. Pero nga, napakagandang halimbawa nito yung tao na naalala niya si Allah habang siya ay mag-isa at naluluha ang kanyang 2 mata. Si Allah lang makakita nun. Si Allah lang ang makakakita nun. At mas mahalaga yun kaysa sa ano pa mang, ipopost mo to sa Facebook, ilalike, isishare ng napakaraming beses. Walang saysay yun. Napurihin ka ng tao kung ihahambing sa pagpuri ni Allah. Kaya wag hahangarin ng tao na hangarin niya na mapupuri siya ng tao. Kabilang yan sa panlilinlang ng social media. Na inakala ng mga nagpapasikat ngayon na kapag sikat ka, mas malaki ang reward mo. Akala nila, o ginajustify nila yung pagpapakitang tao nila, na kapag mas sikat sila, mas malaki ang reward. Hindi rin. Hindi rin. Una, kasi sinasabi nila kasi kapag mas sikat ka raw, lagi nila sinasabi, kailangan nila sumikat para mas marami raw mararating yung kanilang mensahe. Okay? O sige. Marami kang narating, maraming narating yung mensahe mo. Pero una,
Ginawa mo ba yan alang-alang kay Allah para masabi mo na mas malaki ang reward mo dyan? At pangalawa, yung mga tao na naglalike sa ginawa mo, pumupuri sa ginawa mo, nakinabang ba sila mula sa kaalaman na ibinahagi mo? Isinabuhay ba nila ito para magkakaroon ka ng reward na katulad ng naggabay patungo sa gabay? Yung katulad sa hadith na man daa ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujurihi man tabi'ahu la yankusu dalika min ujurihim shay'a, na sino man ang maggabay tungo sa kabutihan at sinunod siya nung ginabayan niya ay makukuha niya ang gantimpala na katulad ng gantimpala na makukuha ng sumunod sa kanya nang hindi mababawasan ng reward nilang dalawa. Yung marami dyan sa mga panatiko ng mga sikat na mga ngaral kuno sa Facebook, mga gago rin eh. Ang marami dyan, di mo mga makikita yan nagsasala. Bakit sila tumatangkilik sa mga vlogger na to, sa mga sikat na mga ngaral na ito? Kasi gumagaan yung pakiramdam nila. Feeling nila kapag pinapanood nila itong mga taong to, na papasok na rin sila sa paraiso. Feeling nila mahabagin si Allah na kahit anong kagaguhan gawin nila, mapapatawad sila. Ito yung mga damdamin na natatagpuan nila doon sa mga sikat na mga ngaral, kaya sila sumisikat. Kaya gustong-gusto nila itong mga to. Pero kaalaman lang, wala silang pinakinabangan na kaalaman. Entertainment meron. Siyempre, naroon na rin na maaring nagpapakitang tao sila sa kanilang pagtangkilik sa mga tao na ito. Kasi porke sikat, comment sila ng comment doon sa tao na yun, sa post ng tao na yun, nakikita ng mga tao, ay si ganito, disipulo pala ni ganyan. O di sikat din siya kasi siya ay tagasunod ng sikat. So maraming panlilin lang sa social media, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. At actually may sinasabi ngayong mga psychologist ng social media ay isa sa mga nagpapalala ng narcissism sa mga narcissist. Yung mga narcissist, yung mga taong mga nakasentro lang sa kanilang sarili, yung mga taong makasarili. Nakahanda silang gumamit o mang-abuso ng ibang tao para lang maiangat ang kanilang mga sarili. Nakita sila ng platform, nakita sila ng paraan para ma-express lalo yung kanilang mga sarili, na mapuri sila, magamit nila yung ibang tao, ma-project nila yung kanilang domination, pangingibabaw sa ibang tao sa pamagitan ng social media. At yung mga tao na yan na karamihan dyan sumisikat sa social media, sa Instagram, sa YouTube, makikita mo lang yan na pinapakita nila mabubuti silang tao. Pero kung personal yung kilala, yung marami sa mga yan, mga gago rin yung marami dyan. Mga kupal, yung marami sa mga yan. Kaya huwag kayong malilin lang din na masyado kayong magiging panatiko ng mga tao na yan. So yun yung una. Tao na habang siya ay mag-isa, inaalala niya si Allah at lumuluha ang kanyang dalawang mata. At pangalawa, tao, warajulan tasaddaka bisadakatin faakfaha falam ta'lam shimaluhu ma yatunfiku yaminuhu. Dalawang tao yung tinukoy. Una yung naluluha ang kanyang mata kahit mag-isa siya na umaalala kay Allah. At itong pangalawa, yung tao na nagbigay ng sadaka na inilihim niya ang kanyang sadaka na ito at hindi nalaman ng kanyang kaliwang kamay ang ibinigay na sadaka ng kanyang kanang kamay. So ganun katindi niya inilihim ang kanyang sadaka. Ibig sabihin, gumawa talaga siya ng effort na maging lihim ang kanyang sadaka. Gumawa talaga siya ng effort na maging lihim ang kanyang sadaka. Kasi ginagawa niya ito para kay Allah, hindi para mapuri ng mga tao. Okay? Pero siyempre, lilinawin din natin itong hadith na ito. Yun nga, itong tao na ito ay naging espesyal dahil sa kanyang ikhlas. Ngayon, kung ginawa niya itong bagay na ito, inililihim niya yung kanyang sadaka. Kasi ayaw niyang malaman ng iba, kasi pag malaman ng iba, utangan siya.
o manghihingi rin sa kanya ng sadaka, ibang ano yun, ibang intention yun. So dapat itama ng tao ang kanyang intention. At syempre, pangalawang paglilinaw, nagsadaka ka, tapos nalaman ng iba. Lalong-lalo na halimbawa, yung tao na binigyan mo ng sadaka, siya yung nagsiwalat na nagbigay ka ng sadaka. Yung kambal, nagsadaka sa akin. Alhamdulillah, pinost ko sa Facebook, alhamdulillah, biyaan ka nawa ni Allah, kambal, napakabuti mo, napakainam mo, napakamapagbigay mo. Apektado ba yung reward ng kambal? Walang epekto. Kasi yung intention naman nila mismo ay may ikhlas para kay Allah. So walang epekto inshallah. Pero wag din kayong papa-apekto. Kasi nga, itong mga bagay na ito, parang ano yan anay. So unti-unti lang yan na mangyayari na kumbaga nasasanay yung tao na siya ay pinupuri, nasasanay yung tao na siya ay kinikilala, nasasanay yung tao na siya ay tinatrato na VIP o kung ano pa man, hanggang sa yun nga, hanapin na ito ng kanyang katawan at kaluluwa. Kaya nga ito nga yung number 6, ang tawag dito, ta'widul muslim nafsahu, ang pagsasanay ng Muslim sa kanyang sarili. Na sinasanay natin ang ating sarili sa ikhlas. Hindi yung sinasanay natin ang ating sarili na mapuri ng mga tao. So, alhamdulillah, itong bagay na ito, yun nga, napakaganda na maaga na ma-realize ng tao ang bagay na ito. Okay? Kasi ito, bigyan ko na lang kayong sample. Hindi sa pinupuri ko yung sarili ko, nag-aangkin ako ng ikhlas. Nadaanan ko lahat ng pagkakataon para sumikat. Okay? Lahat. Lumabas ako sa radyo, lumabas ako sa TV, naging columnist ako ng dyaryo, meron akong libro ngayon, iniimprenta. Kaya kong magpasikat kung gugustuhin ko. At hindi ako parang, yung sabi nila parang tanga lang daw na nandito sa gubat nakatira. Kaya kong pasikatin ng sarili ko kung gugustuhin ko, pero hindi ko gusto yun, ayoko yun. Umpisa pa lang, alhamdulillah, naging malinaw na sa akin itong bagay nito. Kasi nga, itong libro na ito, lagi ko sinasabi sa inyo, yung kasaysayan ng libro na to. Kailan ko ba ito nabili? 2007 yata, 2008. Yung nagrekomenda sa akin ng libro na to, yung tatay ni Saad. So binili ko to sa Darul Qasim, yung isang isang bookstore sa Riyadh. Napunta mo yung lumang Islamic Center ng Batha. Alam mo yun? Di ba may tent? Meron pa silang isang opisina, yung mas luma. Katabi yun nung Islamic Center ng Batha, yung Darul Qasim. Doon ko to binili ko talaga to, hindi ko to hiningi. Kasi rekomendado nga nung tatay ni Saad. Tapos napag-uusapan namin tong libro na to kapag nagkikita kami. Yung tatay ni Saad, kung buhay ngayon yung tuwang-tuwa kay Saad yun. Si masungit yun pag makita mo yun, nakita mo ba Sheikh Said? Yung sa Badia? Hindi mo siya nakita, no? Tuwing pupunta ako sa kanila sa opisina nila, basta gano'n yung mukha nun, masungit na Tapos pagkabungad ko lagi niya ang tinatanong, yung tanong na yung nanunubok. Minsan tinanong niya ako ikaw, ka, balik Islam ka ba? Sabi ko, opo. Muslim na ba yung pamilya mo? Ganun yung niya, kasi Maguindanaon niya, matigas boses. Sabi ko, hindi pa. Ba't di ka nagdadakwa? Di ba sinabi sa Quran, may dalil? Anong dalil? Tinatanong niya ako, anong dalil na dapat magdakwa sa pamilya? Di sinabi ko, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang pamilya ninyo. Mali, sabi niya. Mali raw. Mali. May iba pa, sabi niya, may iba pa. Sabi ko, meron pa palang iba. Ganun siya talaga pagka, yung parang naninindak. Pero pagka makasanayan mo na yung ugali niya, magiging close na kayo.
yung sabi niya, naalala ko rin bigla, nga no, wa andir ashiratakal akrabin. Babalaan mo ang malalapit mong pamilya, kamag-anak. So ganun siya, pagka dumarating ako doon, lagi siyang may tanong sa akin. Nanunubok ng kung alam mo ba yung itatanong niya. Yun yung tinatawag na sual, ikhtibar, tanong na para sumubok. Hindi yung sual ta'rif, o istifsar, yung tanong ng walang alam. Yung tanong niya, tanong ng may alam. Yeah, actually, sa kanya ko nga rin nalaman yung tungkol sa yung isa pag na-translate kong libro, yung Tuhfatul Arib, nakwento ko na sa inyo yun, yung paring Kastila na nag-Muslim, na nag-aral siya ng Arabic, tapos sinulat niya yung libro sa Arabic, tapos binanggit niya doon yung doktrina ng Roman Catholic Church. Napakagandang libro. Alhamdulillah. So itong bagay na ito, yun nga, kaya tinigil muna natin yung Arabic, pati yung tajwid, lahat. Mas mahalaga ito. Mas mahalaga na maunawaan ninyo ang ikhlas, inshallah, kasi ang ikhlas ang ugat ng lahat ng mabubuting bagay, inshallah. Mabuting paniniwala, mabuting gawaing pagsamba, mabuting ugali, mabuting pakikitungo sa kapwa, lahat yun ang gagaling sa ikhlas, inshallah. So tutuloy natin ito next week, yung pampito na. Ilista nyo iba yung napag-iwanan na naman kayo. Number 7 na tayo next week, inshallah. Ang hindi paghahangad ng tao sa papuri ng kanyang kapwa, tao, alhamdulillah. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.